Let us enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Let's celebrate his goodness and faithfulness. Thank you, Lord. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Pupurihin kita, pupurihin kita, pupurihin ka, pupurihin ka. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Buong araw kayo ang aking kasama. Buong araw kayo ang aking kasama. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Marami pong salamat sa kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Thank you for all the blessings, the favor, and the grace. And Father, we will continue to give thanks and glory to your name. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor
opportunity to worship you again. As we continue our worship celebration, we lift up to you our pastor, Lord. Bless him, anoint him, give him wisdom as he speak your message to us. Ready our hearts and minds as we listen to your word. In Jesus' name, amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ituon pa natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. I would like to invite everyone to continue to tune yourself into the presence of God. Sa ilang pang saglit ng katahimikan, damhin pa natin ang presensya ng Panginoon. What I'm asking right now, my brothers and sisters, what I'm asking, be present. Be present right now. Appreciate this moment. Be thankful for this present moment right now. Father, our dear Heavenly Father, our God Most High, we thank you for this moment. We thank you for this beautiful morning, for this beautiful day, for this beautiful life that you have given us. Salamat po for all the things that you have done. At Ama, sa mga sandali pong ito, patuloy naming inaasahan at binubuksan po namin ang aming sarili sa inyong liwanag. Katagpuin niyo po kami sa mga sandaling ito, kayo ang aming maging gabay at tagapagturo. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Nginitaan niyo na ba ang mga katabi ninyo? Bless them with your smiles, bless them with your kilay, pagpalain ng isa't isa. Mga kapatid, sumain niyo ang kapahingahan ng Panginoon. Sumain niyo ang bagong saya, ang bagong sigla ng ating Diyos kataas-taasan. Maintaining a good mood is a simple and doable way to experience peace day by day. Good mood is not instantly given. Yun nga lang, ang good mood hindi siya basta-basta nandyan na lang bigla sa'yo. You have to be intentional to have it. Mahalaga na maging masaya, mahalaga na maging magaan ang loob sa araw-araw na pamumuhay. Ano man ang katayuan ng buhay. Kailangan magaan ng loob. Kailangan may sigla, may saya. Malaking bahagi iyan para makamit natin ang buhay na ganap or the full life as intended by Jesus. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin sama-sama. Pag-isipan natin. Let's reflect on this. How does good mood affect our daily fruitfulness? Paano siya nakakaapekto? And more importantly, how can we maintain a good mood? Paano ba yan lumagi sa puso natin? Yan na din ang pamagat at ang tanong ng ating shared reflection ngayong umaga, paano nga ba maging happy lang? Happy lang, yan ang goal natin lagi. Maging happy lang. Sa pinakamadali, sa pinakasimpleng paraan. Happy lang. Happy or a good mood, happiness or a good mood means being in a state of inner gladness. Kagalakan. Sigla. Yung may sigla ka. May gaan ng loob. Yan yung tinutukoy natin. It doesn't mean to be constantly ecstatic or feeling high all the time. Kasi hindi naman posible, hindi naman makatotohanan yung parang ang taas-taas ng pakiramdam ko. Kasi hindi naman ganun ang buhay. Ang buhay ay maraming spectrum ng emotions. And you know, living a full life means finding meaning anuman ang ating nararamdaman. In all kinds of feelings, we find meaning. And so, a happy and a good mood is all about being able to have a positive mindset, to have a positive outlook, to have satisfaction, and to have fulfillment. John 16:33, I have told you all this so that you will have peace of heart and mind. Sabi yan ng Panginoong Hesus. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But cheer up. Cheer up.
For I have overcome the world. Sabi yan ng ating Panginoong Hesus. Jesus wanted His followers to maintain a good mood and a positive outlook. Ano-ano naman ang mga bagay na bumubuo o sumisira ng mood? Kasi kung ang mood ay nabubuo, pwede rin siya masira. Ano-ano yung mga bagay na pwedeng bumuo o sumira ng mood? What affects mood? Una sa lahat, environment. Our environment can affect mood. The environment can influence how people behave by shaping their thoughts and choices. Our surroundings encourage certain actions and point us towards specific goals. Environment affects our thoughts, our actions, our decisions. Yan ay base sa mga pag-aaral sa experimental social psychology. Merong mga impact talaga ang ating kapaligiran sa ating nararamdaman, sa ating mga nasa isip at kalooban. Kaya kailangan suriin, saan ka lagi naglalagi? Ano ang mga lugar na madalas mong puntahan? When you don't feel well, kailangan mong obserbahan ng maigi. Saan ka nakalagi madalas? Where do you often stay? Ano pa nakakaepekto ng mood? Sleep. Tulog. It's quite obvious that sleep affects our mood. Kapag puyat ang tao, di ba, mas irritable. Kapag puyat ang tao, mas madali siyang ma-stress kasi nga kulang yung lakas niya, yung sigla. Kaya mainitin ang ulo ng mga taong puyat. Sabi pa sa mga pag-aaral about chronic insomnia, the lack of sleep can lead to sadness, depression, and anxiety problems. And this is an established fact according to science. What else affect mood? Diet. Yung kinakain natin. Diet hindi yung pampapayat, ha? Yung kinakain natin, yung regular na routine ng mga pagkain natin. Food choice is strongly implicated in mental health risk. Food history, yung pattern ng lahat ng mga pagkain na kinukonsumo mo sa isang linggo, sa isang buwan, food history is a vital piece of data in assessing symptoms of depression. So, pag pinag-uusapan ng depression, ang mga behavioral problems, dati ang tinatanong lang natin lagi yung tungkol sa utak, tungkol sa kokote, tungkol sa iniisip. Ganun ang lumang pananaw. Pero ngayon, according to science, tinitignan nila, it has something to do with the food you eat. So, sinasabi, diet helps behavior therapy. Bago mag-take ng kung ano-anong gamot, checkin nyo muna yung mga kinakain ninyo. And again, ayon yan sa mga latest na pag-aaral. And obviously, what affects mood? The company of people. Yung mga kasakasama natin. The people that surround us, they affect our mood. Negativity, such as misery, sadness, and anger, these are all contagious. Nakakahawa yung mga ganyang negative feelings. And negative moods or negative thoughts, they can be like energy. And energy can be transferred. Energy can be absorbed. So isipin nyo sa ganong pananaw, ang negative thoughts, ang negative mood, malaki ang epekto ng mga tao sa paligid natin, sa ating mood. Ang mabilisang payo na isisingit natin dito, mga kasama, don't be quick to hear controversies and bad news. Yung wag agad nagtatanong na, anong latest? Yung latest, yung negative na latest ang hanap. Wag mabilis maghanap ng ganon. And kayo man, do not be a courier or the announcer of bad news and especially chismis. Kasi nga tayo yung mga tao nasa paligid natin eh. And each of us can affect each other's mood. 1 Corinthians 15:33, do not let anyone fool you. Bad people can make those who want to live good become bad. Pwede rin dyan i-apply yung those who want to have a good feeling, a good mood, it can become bad pag mali ang company. Kaya tanungin, sino ang mga sinasamahan? Sino ang mga kasakasama? Nakaka-good mood ba? Or nakaka-bad mood? At hindi natin dapat baliwalain, hindi natin dapat isa-isang tabi what affects mood.
spiritual practices. Our spiritual practice affects our mood. Paano kuya, wala akong spiritual practice? Bahala ka sa buhay mo. Basta ang established thing na nakikita natin sa pag-aaral, may epekto siya. Spiritual practice encourages reflection and gratitude. Kaya kahit yung pattern ng program natin, why do we sing before we begin all these things? It's our form of spiritual practice. We fine-tune our hearts. We fine-tune our thoughts. Bakit natin isinisingit lagi sa ating mga gawain bago tayo magsimula? Manahimik muna tayo, let's be present, etc., etc. Spiritual practice lahat yan. It leads us, spiritual practice leads us to look inside what is inside our hearts. And it helps achieve a higher connection to the Most High God. Philippians 4:6-7, isang verse na napakaraming spiritual practice na nakapalaman. Sabi ni Apostle Paul, "Do not worry about anything, but pray about everything." Nasaan ang spiritual practice dyan? Alam mo yung hindi pag-worry, yung pag-maintain ng positive outlook, spiritual practice na yon. Akala natin kasi pag sinabing spiritual practice, yung mag-pray, mag-fasting, kumanta ng praise and worship, yung disiplinahin mo yung sarili mo na meron kang positive outlook, napakahalagang spiritual practice nun. Kaya, yun pa lang, pwede nang pagsamasamahin ang lahat ng mga nabanggit ko. So, ano pang sabi niya? With thankful hearts, offer up your prayers and request to God. Then, ano daw ang epekto pag may ganong spiritual practice? Then, because you belong to Christ Jesus, you belong to the ways of Jesusness, God will bless you. And with peace that no one can completely understand. God will bless you with that peace that you cannot comprehend. And this peace will control the way you think and you feel. So you see, may epekto siya sa mood. How you think, how you feel is deeply rooted in our spiritual practice. O kaya ngayon, yung tanong nyo kanina, paano ako wala? Obviously, mag-start ka na. And you have to rethink spiritual practice. Hindi lang yan yung mga typical na nababanggit natin. Malawak na malawak pa ang spiritual practice. What are the important points that we are bringing up here? Good mood is a holistic experience. Hindi lang yan yung good mood na parang ang saya ko ngayon. Hindi, pangkabuuan yan. May kinalaman yan sa pangangatawan, sa pag-iisip, at sa espiritu. It's not just about having activities na may party mamaya, kaya good mood tayo, may ganap, may, whatever event. And also, mga kasama, ang good mood, hindi lang yan nakabase sa dami ng pera. Ang pera kasi, it comes and it goes. Alangan naman dun mo i-anchor yung good mood mo. So tuwing may pera ka, high mood, good mood. Pagka mababa ang account balance sa ATM, ang lagay, bad mood. Dinaloka ka naman nun. Kasi nagsiswing ang laman ng bank account Alangan naman swing din ng swing yung mood mo. Hindi makatotohanan. Importante that we look into our inner happiness. Happy lang. Happiness is key to wellness. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. At may pagka-literal, pwedeng basahin siya sa literal. Pagka mabigat lagi ang loob, pumapasok yung mga acid sa tiyan, parang naninikip yung batok, tumataas ang BP, laging nagpapalpitate, kinakapos ng hininga, it hurts all over, quite literally. Bago uminom ng mga gamot, bago ang mga ibang mga bagay na intrusive sa katawan, i-check muna ang mood. Kumusta ang mood? Happy lang ba? At para happy lang, at para happy talaga, kailangang silipin at isaayos ang pang-araw-araw na ginagawa. How can we maintain a good mood? Paano nga ba? Ano ba mga pwede nating gawin? Ano ang mga pwedeng gawin para happy lang? Kasi yun ang goal natin Maging happy lang. Ano mga pwede nating tips na isa-isahin? Una sa lahat, nabanggit na natin, we need to practice spiritual discipline
by starting on meditating and praying. Ang isang pwedeng gawin ngayong araw na ito na meditate and pray. Meditate and pray. We have to be conscious on focusing the mind. Alam niyo kung bakit? Kasi ang buhay natin ngayon, with all the good things of course, pero sa panahon ngayon, sa trend ng mga bagay ngayon, napakaraming umaagaw ng attention ng tao. Kahit saan ka lumingon, dyan sa EDSA may mga posters. Pag yumuko ka, kaharap mo ang cellphone mo. Pag tumingala ka, merong tablet dyan, etc., etc. Ang dami. Social medias, products, advertising, lahat sila nag-aagawan, nag-uunahan para kunin ang ating attention. And in effect, people experience attention deficiency, leading to hyperactivity, or what we know as attention deficit hyperactive disorder. Akala nyo sa mga batang malilikot lang yon. Mas magulo ang kokote ng mga matatanda sa dami ng mga stimulants at nag-aagawang mga bagay for our attention. Ang mga tao pagod na pagod with too much stimulation around us. Kahit wala pa silang ginagawa. Yung alam mo yung tipong alas 10 pa lang ng umaga, pagod na ako. 10 a.m. pa lang, wala pa nangyayari. Kasi nga, ang daming stimulant sa paligid. Our goal, mga kasama, mga kapatid, dapat happy lang. Happy lang. Also, avoid overloading the mind with future concerns. Avoid overloading the mind with too much future concerns. Also avoid burdening the mind with the past. Focus the mind on the present. Yan ngayon lang muna. Appreciate. Napansin nyo ba may bulaklak tayo sa gitna? Baka hindi nyo napansin. Diba? Focus on what is here right now. Focus on this morning, the blessings of this morning. Yung blessing ng katabi mo. Yung blessing na nasa paligid nyo. Yung blessing ng kahawak nyo ng kamay. Yung blessing ng ating pamayanan. Focus here, right now. Huwag nyong i-miss yun by over-focusing on the future and the past. Isaiah 26 verse 3, God, the Lord, will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. All whose thoughts are fixed on the Lord. Present. Wala masyadong magulo sa isip. Yun ngayon lang muna ang pagtuunan ng pansin. Sabi, pagpapalain ng kapayapaan. Pagpapalain siya ng Diyos. Ano pa ang mga quick tips natin? Keep a realistic schedule. Maging makatotohanan sa inyong mga schedule dahil all of us, walang exemption, everyone has a load limit. And we cannot say yes to everything. Hindi naman talaga pwedeng i-accommodate ang lahat. And we need to set boundaries and create balance by knowing our day-to-day priorities. Minsan we are tempted na tapusin na ang lahat ng bagay para matapos na. Pero ang totoo, ano bang pwede mong harapin? Yung pangayon lang. Di ba? Advice din yun ni Jesus. Do not worry about anything, but focus on today because today has enough concern of its own. Yung parang ngayon lang. Kailangan din na isama sa priority, mga kasama, ang pagpapahinga. Kaya kailangan i-observe yung load limit. Kasi kailangan nating i-consider yung ating pagpapahinga. Isama sa schedule ang matulog. Yung wala ka talagang gagawin. Schedule pala yun. Aba, oo. Bedtime. As in serious bedtime. Anong gagawin natin ngayon? Wala, tulog lang. Walang ibang gagawin. Kasi a realistic schedule includes rest. It includes recreation. It includes learning, not just work. Pag sabi kasi natin, maaaring ang pumapasok sa isip nyo na gumawa ka ng schedule. Ang niisip mo yung mga task na gagawin mo. Pero sinasama din sa schedule yung oras ng pagpapahinga, oras ng pagtulog, or probably something na hindi mo lang siya lalagyan ng any schedule. Nandyan lang siya, tutunganga ka lang. Counted yun, pwede naman yun. Do your best not to overcommit.
Do your best not to commit to the point that you do not enjoy the fruit of your labor. Pag sobra ang commitment, baka dumating sa punto na hindi mo na na-enjoy, hindi ka na masaya kahit pa maraming bunga yung ginagawa mo. Yung point na yung kinikita mo, ang laki-laki nga, pero pampa-ospital mo na lang pala. Kasi marami nga siya, pero stress na stress ka naman. So, nilipad din ng hangin. Kagaya ng sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 4:6, "One hand full of rest is better than 2 hands full of work and trying to catch the wind." Konti nga siya, pero sapat naman. Konti, pero sapat naman eh. Kaysa sobrang dami, tapos ang bigat-bigat i-maintain. And as I have said, nililipad na lang siya ng hangin. Mabigat na rin kasi siya dalhin. Ano pa ang tips natin para happy lang? Ano pa ang tips natin para happy lang? Improve your surrounding. Particularly, improve the smell, the aroma around you. Kailangan nating pabanguhin yung ating paligid. You know, it's interesting kung paanong sa Bible, sa mga kwento sa Bible, the Bible uses the sense of smell to describe spiritual experience. The Bible uses the sense of smell to indicate a positive spiritual experience. Kagaya sa 2 Corinthians chapter 2:14. Sabi, God uses us to spread His knowledge everywhere like a sweet-smelling perfume. Pansinin niyo yung description niya, laging tungkol sa pang-amoy, tungkol sa naaamoy. Kaya kailangan mabango siya, sweet-smelling daw. Sa Ephesians 5:2, Jesus loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Interesting, no? Puro tungkol sa pang-amoy, yung pag-describe niya. And sa Psalm 141 verse 2, "May my prayer be like a special perfume before you." Laging siyang tungkol sa mabangong amoy. Improve your surrounding. Maraming pwedeng gawin sa surrounding, pero ang gusto kong tutukan ngayon, improve niyo yung amoy sa paligid. Meron siyang effect. Ayan na nga yung mga supporting verses natin. At sabi pa ng science, smells are handled by the olfactory bulb. This structure in the front of the brain that sends information to the other areas of the body. Others take a direct route to the limbic system, including the amygdala and the hippocampus, the regions related to emotion and memory. Mahaba, pero ang point lang niya, kasi yung pag naamoy natin, yung olfactory bulb, diretso daw sa utak. And particularly dun sa amygdala at saka sa hippocampus, mga parte ng utak natin, nandun daw yung emotion, nandun daw yung memory, na malaking pinagbabasihan ng ating mood. Kaya gusto nyo maging happy lang, improve the smell around you. Make a way to improve what you smell. And also make a way to improve how you smell. Mabango dapat ang inaamoy, at tayo rin, dapat mabango tayong amuyin. Baka tayo pala yung cause nung hindi mabangong amoy sa paligid. Huwag nyo nang chicken kung sino-sino yon. Bango naman lahat, okay na yan. Ganun. But you see the point, right? Let's make a point na pwedeng marami tayong gawin sa paligid, pero isang basic thing na pwede natin gawin, let's improve the smell, the surroundings. Blessing ang bango. Kaya nga sa Tagalog, meron pa tayong sinasabi na mabango sa paningin. You see that kind of expression? Kasi blessing ang bango. Good smell can indicate God's favor. Good smell can indicate God's favor. Psalm 45 verse 7 to 8, God has poured over you the oil of joy more than over anyone else. All your clothes smell fine perfumes. Out of ivory palaces, music of strings had made you glad. Blessing ang amoy, pwedeng indication siya ng pagpapala ng Diyos. Ano pa ang mga tips natin para happy lang? Eat healthful food. Kumain ng masustansya, natural, dapat ang kinakain.
Natural and nutritious food improves the mood. Avoid ultra-processed food, junk food, and preservatives. We will reserve another topic for this sa iba pang mga Sunday. Pero isang quick tip para mag-improve ang mood, para maging happy lang pagmasdan ng kinakain. Bantayan ang kinakain. Iwasan yung mga masarap ngayon tapos masakit sa katawan bukas. Itago natin sa pangalang gout. Di ba ganun yun? Masarap ngayon, masakit sa katawan bukas. Mga pagkain na hindi naman talaga nakakapagbigay ng sustansya at sa halip sinisira pa nga ang katawan. Isaiah 55 verse 2, "Why spend your money on food that does not give you strength?" Ang linaw ng mapanghamon niyang tanong. Why pay for food that does you no good? Listen to me. Pakinggan daw yung liwanag niya. Listen to me and you will eat what is good. You will enjoy the finest food. Sabi pa nga sa ancient Greek, "Let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food." Yung kinakain natin, yun na rin talaga yung gamot natin. Kaya kailangan masustansya ang kinakain. Mga kapatid, mahalaga na maging magaan at masigla ang kalooban. Mahalaga na happy lang. Simple and doable habits can keep us in a good mood. Hindi kailangan ng okasyon, hindi kailangan ng gastos para maging happy lang. Pwedeng maging happy sa mga simpleng paraan. My personal declaration for each one of you, my friends. Romans 15:13. I pray for all of you, my good friends. I pray that God, who gives hope, will bless you with complete happiness. Maging happy lang kayo lagi. Maging good mood kayo lagi. The Lord will bless you with complete happiness and peace because of your faith. Faith meaning sundin yung mga tips na bigay din naman ng Diyos. And may the power of the Holy Spirit fill you with hope. Overflow with hope, with peace, and joy. That is my declaration for everyone, sa ating lahat. Kaya, at this point, siguro pag-isipan pa natin, kung kayo ang tatanungin, ano pa ang mga naiisip nyo para maging happy lang? Ano pa yung mga pwede nating gawin? Kung kayo ang tatanungin, ano pa yung mga pwede nating gawin para happy lang tayo? In a very simple way, in a very doable way. Ano pa yung mga pwede nyong magawa? Ano pa yung nasa isip nyo to do this? Kayo na ang tumapos ng message. Ask the Lord to complete the message with you. Kayo na ang tumapos niyan, ng mensahe na ito kasama ang Espiritu. It is possible to maintain a good mood. It is possible na maging happy lang in Jesus' name.